simbahan dahil may mga naglilingkod. Kung bakit nakakapagpuri tayo para kay Lord na may magandang mga tugtugin, ibig sabihin may mga naglilingkod sa ating praise and worship team. Tama po. No, kahit na ang boses mo hindi maayos, nadadala na rin ang karamihan. Kasi may mga naglilingkod. Tama po, no? So, hindi lahat sa atin kompleto kasi. Bagaman siguro yung iba, sabihin natin na multitasking, ibig sabihin ang paglilingkod nila, maraming ginagawa, pero hindi pa rin kompleto. May kulang pa rin. Na? Kung bakit nakikita nyo yung sermon ko dyan, dahil may ibang naglilingkod doon sa likod. No? Pero ang purpose niyan ay para tulungan yung mga nangangailangan. Eh siguro, kung ang salita ko lang, sabi nga nila, no, pwede ako mag-sermon sa inyo as sermon na lang, which is yun ang nakasanayan natin. Pero yun nga lang, ang mapipick up lang natin sa salita, yung sa pagsasalita ko, ang pwede lang daw mag-retain sa ating mind is nasa 5% lamang. Kaya mamaya, pag uwi mo, baka nadapa ka pa, yung 5% nawala na. Kaya pag tinanong ka, kamusta yung sermon ni Pastor? Ang ganda. Ano nga? Basta maganda. Nakalimutan na kaagad. Pero sabi nila, pag nakikita mo, mas mataas ang retaining sa mind natin. No? Nagre-retain siya ng almost 15 to 20%. Sino dito nanonood? Parehas kayo nanonood. Pag uwi nyo, nagkwentuhan kayo ng pinanood nyo. Parehas naman kayo nanonood. Pero nakita mo, basta nakita mo, madali ikwento. Tama po ba? No. Kaya nakita natin na sa church ay hindi lang nagpipreach, mayroon pang visual tayo. Para at least yung nare-retain sa mind ng mga tao, mas tumataas. Kung 5% to 10% ang nakukuha nyo sa pagsasalita ko, then 15 to 20, at least may 30 to 40% na nakukuha kayo sa ating message ngayong umaga. So medyo malaki. No? Kaya makita natin na lahat ng yan, sama-sama, hindi lang si Pastor Eli ang gumawa lahat. Dahil may ilan na mga tao na nagtatrabaho behind the scene. Kung bakit nakikita nyo, kung bakit mayroon kayo naririnig, mayroon kayo nakikita, kasi may mga taong nagmi-ministry to meet the needs of others. Ay kung ang ating screen naman ay napakaliit lang na ganyan, ay medyo problema ngayon yung ibang medyo malabo na ang mata. Kaya nilakihan natin. Tama po ba? So, may mga tao nag-isip din, paano kaya natin mapapalaki? Kailangan ang LCD projector. O, di ba? So, itong lahat ng mga effort na ito ay sama-sama yan na paglilingkod upang ma-meet ang need ng karamihan. So, that's the ministry. No? Pagpasok nyo pa lang kanina, o din nasa parking pa lang, mayroon na nag-a-assist doon. And sabi ko nga, nung last Friday, sabi ko sa ibang mga nagpa-parking doon, sabi ko, huwag nyong sabihin taga-parking lang ako. Kasi sabi ng iba, ay pastor naman, ang baba naman ng aking ministry, taga-parking. Still ministry yun. Pag walang kaayusan doon, magkakagulo, baka minsan magkasagian pa yung kuruma. At kung hindi maayos ang nagpa-parking, pwede tayo maging jama dyan sa labas at magalit sa atin yung mga nasa paligid natin. Yung testimony natin masisira. Ayaw, sabihin, parking lang. Tama po? No? Lahat ng parts na yan ay naging mahalaga para mayroon tayong kaayusan sa buong church. That's a part of ministry. Parang kagaya sa katawan natin na hindi mo pwedeng sabihin na mata lang ako. No. Kaya hindi niya pwedeng sabihin sa katawan na
ayaw kong dumilat, maglakad kang mag-isang paa. Hindi pwede. Pwede ba yan? Parts of a body. Tama po ba? We are a body of Christ. Tama? No? May kanya-kanyang function tayo, may kanya-kanyang ginagawa tayo, pero hindi pwedeng sabihin ng isa na hindi kita kailangan. Hindi, kaya nga, even in the Bible, sabi niya, no? Na ibig sabihin, sabi niya, ako, ayaw kong dumilat. Inaantok ako. Puyat ako kagabi. Bahala ka maglakad, mag-isa paa. Hindi pwede. Hindi dumilat. Naglakad si paa. Nabangga ang mata. Sabi niya, paa, ba't saan ka naglalakad? Hindi pwede sabihin. Sabi niya, ayaw mo dumilat eh. Naglakad ako, di ko makita eh. Pasensya ka, ikaw nabangga. Pwedeng masaktan yung iba. So the same in the church, no? That everybody ay ginagawa natin yung ating ministry para tulungan yung iba. Amen po, no? Hindi lahat na pumupunta sa church, okay ang puso. Yung iba dyan, maaaring may pinagdadaanan. Pero yung smile mo, nakatulong sa kanila, parang feeling nila ngayon, at home sila. Kahit yung smile nyo lang. Tama po ba? Amen po, no? Kaya, ministry means serving. At ito ay idea na ibig sabihin, ating tinutulungan o attending to the needs of others. Kaya nga po, in Ephesians chapter 4, verse 12, that the Bible says, leaders are given. No? Hindi lang lahat. No? Ay may mga leaders na binibigay para ano ang gawin? To equip the saints for the work of the ministry. Kaya pala, mayroong mga leaders na nilalagay sa church o sa bawat grupo kasi ang intensyon ay hindi lang kayo alagaan, kundi ang isa din, i-equip kayo for ministry. Kaya kung iniisip mo na may leader kayo para alagaan ka lang, tika muna, kulang yon. Ang isa pala na naglagay ng leader sa buhay mo kasi para ikaw ay turuan paano ka mag-ministry. Amen pa ba? No? So minsan mayroon tayo mga maling perspective na kaya may leader ay para kayo ingatan, samahan, damayan kung may problema, pero hindi lang, kulang pala yun. No? Yun pala, ay sila ay nilagay ng Lord to equip the saints for the work of ministry. Amen po ba? Kaya kung kayo ay binigyan ng assignment ng inyong leader, ibig sabihin, sila po ay sumusunod lamang ayon sa purpose ng pagkatalaga ng Panginoon bilang leader. So walang magrereklamo, dapat na. Kung kayo nabigyan ng assignment, dapat wala magsabi, ayaw ko. Dapat pala, opo. Amen pa? Na? So, all believers ay tinatawag po na ministers. Na? You may not hold a microphone, but you hold your calling. May calling ka ba? Lahat tayo tinawag ng Panginoon. Amen po. You may not preach on the stage, kagaya ng ginagawa ko ngayon, but you preach through your life. Yung buhay mo, malaking mensahe yun para sa iba. Kahit wala kang ginagawa, yung nakikita kasi, mas effective yun eh. Pag nakita lang may pagbabago sa buhay mo, nagiging ano sila, ibig sabihin ay nagiging curious din ang mga yan. Tama po ba? Ano bang mayroon sa taong ito? Ba't siya ay nagbago? Actually, nung kami ay unang nag-umpisa sa Fuji, no, ay pagkatapos po ng mga encounter, itong mga asawa ng Japanese, ng mga Pilipina, no, ay malaki ang nakitang pagbabago.
no, ng kanilang mga asawang Japanese. At nagtaka sila, anong mayroon sa church nila? Bakit ang bait na ng asawa ko? Sino sa inyo man nagsabi ng asawang ganon? Ano kaya mayroon sa church? Ba't nagbait ang asawa ko? May naging mabait ba rito? Nagkakatinginan na. No? So, ibig sabihin, yung pagbabago na nakakita sa'yo, napapansin din po nila yun. Totoo yan? Nagbago nga ba? Nagbago ba yung katabi mo? No? So, ibig sabihin, makita natin, no, na kahit hindi ka pala nagpipress kagaya ni pastor, pero yung nakikita sa buhay mo ay napakalaking mensahe para sa mga tao sa paligid mo. Amin po. No? Kaya, tinawag na lahat ng mga nampalataya is a believer, is a minister. So, saan tayo pwedeng mag-minister? Okay. No? Ayan. Saan tayo pwede mag-minister? Ito yung mga iba't iba ng ministry mayroon sa church. Ay tinatawag na worship ministry. Kaya may mga praise and worship tayo. Pwede ka pa rin pala, kung hindi ka pwede doon sa worship ministry, pwede kang pumunta saan? Sa prayer ministry. Kailangan bang may mananalangin? Naku po, napakalaking bagay po. Alam nyo na ang praying ministry, no? Ang prayer ministry, ang pinaka-effective. Bakit? Limitless to eh. Walang boundary. Kahit ang pinagpipray mo malayo sa'yo, pwede pa rin. Prayer ministry. So, pwede pala. Wala kang at mayroon kang heart para sa intercessory. Pastor, sama ako dyan. Naku po, maraming kailangan natin prayer intercessory. Tama ba? No? Prayer intercessor. Ano pang mayroong ministry mayroon? Children and youth ministry. So, mayroon tayong may children ministry tayo. Kayong ibang mga bata, nandun sa loob. No? At tuwing last Sunday, ay nagpipresent sila rito. Alam na ba na sila ay tinuturuan din? Every week, iba-iba po ang kanilang ginagawa. No? On the first week, nakalimutan ko lang yung sequence. Nakalimutan ko na. Pero alam ko, first week is lesson. Tapos second week, ay may mga activities na sila. Pero the same yun, yung lesson nila. Then on the third week, ay magpa-practice sila ng awitin para sa presentation, para sa last week, andito sila magpipresent sa inyo. So, mayroong ginagawa yun sila. Akala nyo, dyan lang yun sila sa loob. Hindi, may ginagawa yun sila. Tinuturuan sila sa first week. On the second week, sila ay mag-activities, pero tungkol din doon sa kanilang lesson. No? And the third week, pa-practice sila para sa mga presentations nila. So, ibig sabihin, mayroon nangyayari. Kaya nga, kung halimbawa, may heart ka, may puso ka, no? Para sa children, yung iba naman na sa youth, no? Ay mayroon tayong children and youth ministry. Ano pa? Mayroon din tayong tinatawag na encouragement ministry. Pwede pala maging ministry yung nag-encourage. Bakit po? Hindi lahat ng tao marunong mag-encourage. Mas marami nga sa atin ata, lalo pag hindi Kristiyano, nadi-discourage. Yung gusto mo magbago, di-discourage ka pa. Yan ba ang Kristiyano? Ay, imbis na tulungan na magbago eh, di-discourage ka agad eh. Akala ko ba nagbabago ka na? Eh bakit ganun pa rin buhay mo? No? Imbis na encourage, no? Pero, ang napakalaking bagay pala sa church ay yung tinatawag na encouragement ministry. Na yung minsan nakikita mo yung kapatira mo nangihina, puntahan mo, kaya mo. Alam mo yung kahit isang tapik lang. At sabihin mo, kaya mo yan. Abay,
pwede pala magbago ng kanyang buhay yun. Sino magaling dito mag-encourage? Sino dito may lahing Barnabas? Bakit tinawag naman? Si Barnabas po ay tinawag siya encourager. Okay, na? So, pwede rin yung tinatawag na help and support ministry. No? Pwede bang pwedeng makatulong? Yes. No? Help and support ministry. And even a simple act, paano? Yung smile mo, yung prayer mo, yung visit mo, ay tinatawag yon na ministry. Sinong hima? Walang magawa. O, visit ministry. Pwede pala. Kaya akala natin, ang ministry ay lahat nakatayo lang dito. Marami pong ministry sa church na pwede natin gawin. Amin po ba? No? Kaya, sabi ko nga, kung gusto mo mag-ministry, lapit lang kayo. Pwede namin kayong bigyan. Amin po. No? Para tayo po ay makapag-ministry. No? So, a church, kagaya ng kininto ko sa inyo kanina, is like a body, which is, ito po ay nakalagay sa 1 Corinthians chapter 12, that Paul explained that every part is important. Ibig sabihin, ikaw po ay mahalaga bilang parte ng katawan ni Kristo na ito. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, mahalaga ka sa katawan ni Kristo. Amen pa ba? No? Bawat isa sa atin ay mayroon pong parte at bawat isa sa atin ay mahalaga. Kaya nga, yung isang senaryo dito na sinabi, no, that the eye cannot say to the hand, I don't need you. No? If one part does not function, the whole body is affected. At the same time po sa ministry, pag lahat po nagpa-function, lahat po tayo nagmi-ministry, it build up the church. Hindi ko kayang gawin lahat. That's the reality. Kahit gaano kagaling na pastor, sabi nga, ang pinakamagaling na pastor na yun ang kaya niyang alagaan is maximum is 50. Pinakamagaling na yun na pastor. Pag lumagpas sa 50, ibig sabihin, may manineglect na. Kaya nga kami ni Pastora, ngitong sabi namin, kailangan naming i-schedule yung lahat ng mga cell groups. So by March and April, naka-schedule na saan ba kami tuwing Tuesday, Wednesday, Thursday. Kasi maraming cell group hindi namin napupuntahan. Gustuhin man namin lahat, hindi talaga kaya. Sabi nga na, pwede lang hatiin namin katawan namin. Pamigay. Hindi pwede. Hindi talaga kaya . No? Kaya nga, makita natin na ang church ay nag-build up ng mga leaders. So that yung mga small group ay mayroong kanya-kanyang leader din. Upang may titingin, no? May magpapalo up, may pagpapalo din kung kailangan. Ibig sabihin kasi, hindi namin kayang gawin ang lahat. So we need to train some leaders para po maabot ang pangangailangan ng church. Strategy lang ba natin yon? Actually, hindi. This is the strategy of the Lord. Kung maalala nyo, the time na si Moses, paglabas nila ng Egypt, no, nagkaroon ng problema si Moses sa mga tao. Nahihirapan si Moses. Kada araw, mga tao pumupunta sa kanya, nagsasangguni. Kasi nga, maraming problema. Nasa desierto sila . No?
Hindi ko alam kung ano ang mga problema nila. No? So kada araw, ang ginagawa lang ni Moses, maghapon, wala na siyang ginawa, kundi magpayo. Nung nakita ng kanyang biyanan na si Jethro, no? Hindi Jethro Galios, ha? Iba yun. Sabi ni Jethro sa kanya, sabi niya, pinapatay mo sarili mo. Yung tinatawag natin, killing me softly. Pinapatay mo sarili mo. Sa ginagawa mo yan. Ang dapat, mag-create ka o di kaya ay mag-assign ka ng mga leaders sa tig-1,000, tig-100, tig-50, tig-20, tig-10. At sila ang mag-aayos ng mga maliliit na problema. At yung malalaking problema, yun lamang ang dadalhin sa'yo. So, yung ating ginagawa ngayon ay hindi yun ngayon lang. Before pa, no? Ginawa na nila yun, no? Kasi nga naman, kung gagawin namin lahat, ay talagang yung killing me softly. Kahit yung everyday lang na, actually, kahit ang tulog namin, kulang. Kasi everyday na sa cell group kami. Na-assess ko ngayon yung sabi nga ng iba, Pastor, ingat-ingat din ang buhay mo. From Monday to Sunday, mukhang walang pahinga si Pastor. That's the reality right now, no? Tuesday ay every cell group. Lalo pag ang mga cell group ay mga umaapoy. Naku po, ay pag umuwi yan, talaga naman. Sagad ang oras. Actually, last week, grabe na, may week compare tayo, umpisa Tuesday hanggang kagabi. Nandito kami, hanggang mamaya pa. O timo, gabi-gabi yun, antok. Kaya nga, kailangan din talaga na mayroong iba't ibang party ng katawan. May tinatawag na tayong helping and support ministry. Na pag wala si pastor, kaya wag magtampo yung iba sa inyo, ha. Pag hindi kayo nadalaw ni pastor, kasi hindi ko talaga kakayanin lahat. Amin po ba? No? That's why we create someone para po magkaroon sila ng part. Kasi totoo lahat naman tayo may kuling eh. May pagkatawag tayo sa Panginoon. No? At least makita natin na yun po ay maabot yung pangangailangan ng iba. No? Kaya makita natin na isa lang dyan ang mag-malfunction, apektado ang lahat. Mayroon bang nagmamalfunction dito? Sana walang nagmamalfunction, ha? Sana lahat nagpa-function, ha? Lahat ba nagpa-function? So, ibig sabihin, lahat tayo sama-sama. Pwede bang walang iwanan? Agree kayo, walang iwanan? Sama-sama tayong lahat? Amen po ba? Okay, no? So, if one part does not function, the whole body is affected, no? Kaya nga po, ang ministry na ating ginagampanan, ito po ay nagbi-build up ng buong church. Isipin mo, kung lahat tayo kikilos, walang isang maniniglect sa church na ito. Walang isa na mapapabayaan, no? Kung ang iba, no, kahit na yung pagpasok mo lang dyan, yung smile mo, ang laking tulong doon. No? Amin po ba? Yung ikaw ay nagpipray, ang laking tulong po yun. At kung halimbawa, may alam ka sa mga kapatiran natin na hindi nakakapagsimba, yung pag-visit mo sa kanila, ang laking tulong po yun. Andyan pa kayo? Amin po ba? No? So we need. Kailangan po na tayo po ay mag-ministry. Lahat. Wala exempted, ha? Amin po ba? Okay. So pangalawa, ay tinatawag nating mission. Okay, no? So ano naman po yung mission?
Ang mission po ay reaching beyond the wall. Sabi nga natin, ito po ay ministry natin outside. No? That's why yung kaninang binasa natin in Matthew 28, verse 19 to 20, si Jesus po ay nagbigay sa atin ng tinatawag na Great Commission. Ano po ang kanyang commission doon kinaman sa atin? Go and make disciple of all nations. So this is not a suggestion. It is a command. Pag sinabing go, ibig sabihin, inuutosan tayo. Amin po ba? No? So mission is sharing the gospel. Lahat tayo inuutosan ng God to share the gospel. Ano pa? Make disciples. No? Living as a witness and showing Christ's love in action. So ito pala yung mission natin, mga kapatid. Diyan pa kayo? No? So yan po yung mission natin. Kaya nga po in Acts, no? In Acts, no? Chapter 1 verse 8, si Apostle Paul po nagsabi that Jesus said, "You will receive power and you will be my witnesses." Saan yon? From Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So, ibig sabihin, pag may mission ka, ang number one problema, paano namin gagawin, Pastor? Kaya nga, si Christ, si Jesus himself, ay sabi niya, you will receive power. Kaya nga, paano ka bibigyan ng kapangyarihan kung hindi ka naman nagmimisyon? Saan mo gagamitin? Yung iba gusto makaranas ng kapangyarihan ng Panginoon para ano? So yung kapangyarihan ng Panginoon binibigay sa atin para tayo ay maging witness niya. Ibig sabihin, hahayo ka. So may mission tayong lahat, mga kapatid. No? If you notice, doon sa verse na yun, no, na nauna yung power bago ka mag-witness. So that means, na pag ikay inutusan to witness, bibigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon. That's the promise. Pero kung ayaw mo mag-witness, kasi comfortable ka, okay na ako, Pastor, ba't kailangan mong power? Pero pag nasa mind mo, nasa puso mo, gusto mo mag-witness, then the power of God ibibigay sa iyo. Amen po. No? So we are empowered not just to feel blessed, tanda natin yan ha, but to speak and reach others. So yun po pala ang empowerment. Kaya kailangan natin ang empowerment of the Holy Spirit, no? Hindi lang para maramdaman mo na ikaw ay pinagpala, pero yun pala ay mangyayari to speak and reach others. Amin po ba? No? Kaya sabi nga natin, no, bisan, yung iba, pag nandito ka sa bansa, no, especially here in Japan, lalo kung wala kang kapamilya, ang number one na problema mo, na nararamdaman mo, ay malungkot ka. Sinong malungkot ngayon? Pero makita natin, no? Many people around us, they are feel lonely. Yung mga namamasyal ng Sabado nights, feeling lang nila masaya sila. Pero sa totoo yun, naghahanap yun ng totoong kapayapaan. Kasi totoo, inside, malungkot sila.
Pilit nila na hinahanap ang kasiyahan sa mga bagay sa mundo, pero hindi nila nararanasan. Amen po. No? Marami sa paligid natin nag-struggle with pressure. Marami bang pressure? Pero marami din dyan sa paligid natin, they don't know Christ. Sabi ko nga, no, kahit gaano pa tayo karami sa loob ng church na ito, alalahanin natin, marami pa rin mga tao sa labas hindi nakakilala kay Lord. Yung mga Japanese, may mga Japanese tayong kasama rito ngayong umaga. Actually, they believe on God. Pag sinabi mong kamisama sa kanila, naniniwala sila may kamisama. Pero kung sino yun ang hindi nila ma-determine. Kaya nga tayo iniligtas ng Lord. Kasi tayong naalala niyo yung isang pagkakataon, no? Kay Paul, no? Na pumunta sa isang lugar na hindi ko lang maalala masyado yung memory ko. No? Na nakita niya doon na may sinasamba yung mga tao na tinatawag na to the unknown God. Sinasamba nila, pero hindi nila kilala. Kaya sabi ni Paul, no, kaya nandito ako ngayon kasi ipakikilala ko sa inyo yung tinatawag ng unknown God. Yun ay si Jesus. Actually, makita natin, kahit sa labas, mga Japanese, they believe there is God. Pero problema, sino? Kaya marami silang sinasamba eh. No? Kasi para sa kanila, yung bundok, andyan yung God. They believe na yung mga namatay nila, na mga, yung kanilang kapamilya, ayun ang gagabay sa kanila. Because no one explain to them. Wala nag-share eh. So, ibig sabihin na very serious sila. Tandaan natin ha, ang commitment ng mayan, grabe. Pag yan tumanggap kay Lord, hindi yan basta-basta tumatalikod. Mahirap mong patanggapin, pero once tumanggap kay Lord yan, grabe yung commitment nila. Basta kailangan lang ipakilala natin sa kanila kung sino talaga ang Diyos. Amen po? So tayo, kilala natin si God eh. Kilala natin si Jesus. Yan ang kakilala natin kay Jesus. No? So, ibig sabihin, mayroon pala tayong ministry, may mission tayo to share Jesus to all the people sa paligid natin. Kasi they don't know Jesus Christ. May mission pala tayo, no? Marami naman, kilala lang nila, pero hindi nila naranasan. Lalo kung Pilipino, kilala mo si Jesus, marami. They believe in Jesus. Pero, sa totoo, hindi nila naranasan sa kanilang buhay. Kaya nga, mga kapatid, God placed us here not by accident, but we are here, no? As missionaries. You believe missionary ka? Missionary ka saan? In your workplace. Tama po ba? Kaya ikinahalat tayo sa iba't ibang mga company kasi ikaw gagamitin ng Lord yan. You believe that? Amen po? So, bawat isa pala sa atin, missionary. Hindi mo na kailangan pala mag-mission sa malayo. No? Diyan lang sa workplace mo, pwede ka maging missionary. Amen. Amen po ba? So, akala natin, pag ikaw nag-mission, ay kailangan kang lumayo, pumunta sa ibang bansa para tawagin kang missionary. Even at your workplace, pwede ka maging missionary dyan.
Saan pa? Mga estudyante, sa school. Pwede kang gamitin ng Lord as missionary to share Jesus sa mga kaklase mo. Amen po? Sa mga nagtatrabaho, diyan po sa mga factories na pinagtatrabahoan mo, ikaw ay tinatawag ng Lord dyan. At then saan pa? Doon sa mga community kung saan ka nakatira. Amen. Kami siya, no? Ang tingin natin sa missionary, yung mga pumupunta lang sa ibang lugar, no? Pero ang katotohanan pala, lahat tayo missionary. In your workplace, in school, no? Even doon sa mga pinagtatrabaho natin, at maging sa mga community saan tayo nakatira. Amen. That's why mission expand the kingdom of God. So, hindi po sa church lang, kundi kung saan tayo dinala ng Lord. So, ministry sa loob ng church, mission paglabas mo sa church na ito. No? So, paano natin babalansahin yung dalawang ito? Okay. So, the balance, may ministry ka, at the same time, may mission. Okay. Paano natin gagawin to? Okay. Sabi dyan, no? A church that only focuses on ministry becomes comfortable. Pag ang ating pala focus ay tayo-tayo lang, nagiging comfortable tayo. Ay, kasi kukunti lang itong pakikisamahan mo eh. At tapos, sabihin na natin, inaayos na ng Lord ang mga ugali niyan, kaya nagiging feel comfortable tayo. Hindi na harmful. Harmless na. Kaya nagiging comfortable tayo. Tama? No? Kung ang focus natin is ministry. But a church that also only focuses on mission, pag ang focus naman palagi mission, ano naman nangyayari? Nagiging exhausted. Napapagod din. So, anong dapat gawin? No? A healthy church builds believers for ministry and reaches unbelievers as a mission. So, yun ang balanse. Amen po. So, dapat pala, balanse ang buhay natin. Hindi ka lang nagmi-ministry to feel comfortable, at the same time pala, may mission tayo paglabas ng church. Agree kayo? Ba't parang ayaw nyo mag-agree sa akin? Na? Kaya nga makita natin na dito, si Jesus mismo ang nag-model sa atin. This is not the program of the church, but Jesus modeled both. Ano nangyari? He taught his disciple bilang ministry. Pero, anong ginawa niya? He also preached to the crowd as a mission. Dalawa. Eh sana, kung ang kanyang, comfortable siya, kasi yung kanyang mga tagasunod, yung mga disciple niya, ay okay na, susunod sa kanya. Comfortable yun. Pero hindi, siya nag-focus lang doon eh. Tinuturuan niya yung kanyang mga disciple, pero at the same time, siya ay nagpipreach sa labas, sa crowd. That's the mission. So Jesus modeled us both mission and ministry together. He served inside and reached outside. So iba pala yung ating paglilingkod sa church. Akala natin kumpleto na. Hindi pa pala yun kumpleto, mga kapatid. Ibig sabihin, pagkatapos mo maglingkod dito, paglabas mo, may abutin ka pa rin. Kaya nga, makita natin, no, actually, this Sunday, today, ay magla-launch po tayo na tinatawag natin na prayer of three. Tama po.
Ibig sabihin, mayroon po tayong tatlo na kaibigan, either kakilala mo, kapamilya mo, katrabaho mo, kapitbahay mo, o isama mo na yung isa, kaaway mo. Ibig sabihin, ipapanalangin natin sila sa loob ng isang buwan, no? At dadalhin natin sa ating harvest celebrations upang ipakilala natin si Lord sa kanila. Tama po. So, ang mission, kailangan natin isulat yung kanilang mga pangalan at ipanalangin natin. So, ministry is prayer. Tama po ba? So, ibig sabihin pala, itong kagandahan, lahat tayo kikilos. Hindi lang iilan. Ano nyo? Lahat tayo mag-i-involve. Lahat tayo magmi-mission. Lahat tayo nagmi-ministry. Bakit? Nagpipray tayo lahat eh. Magbibisit ka rin. Tama? So that's the ministry. Pero ang mission mo, aabutin mo yung mga kakilala mo, kaibigan mo, kapamilya mo, na wala pa kay Lord. Amin po ba? So that's why this is our life as a Christians, no? We will serve inside, but we will reach outside, no? Kaya makita po natin na ito po ang balanse ng buhay Kristiyano. Sabihin mo sa katabi mo, balanse ng buhay Kristiyano. Amin pa? Okay. No? So, kung magawa natin ito, ano yung ating mga personal responsibility? Okay. Tanungin mo ang sarili mo. Ask yourself, where is God calling me to serve? Saan ba talaga ako tinatawag ng Lord para maglingkod? At pagkatapos, pangalawa, who is God calling me to reach? Lord, sino ba ang kailangan kong abutin? Maganda ba yan na tanong? No? Sabi nga, you are not too young para gawin mo sa ating mga kabataan. Kaya kahit si Paul nagsabi kay kay Timothy, sabi ni Paul sa kanya, huwag mong hayaang hamakin yung pagiging bata mo. Tama po? So sa mga kabataan, huwag nyo sabihin na, napakabata ko pa naman para ako'y ma-involve na sa misyon. No. Bata ka, dali mo kapwa mo rin bata. No. So you are not too young. You are not also too old. Matanda na ako, wala na ako matanda. No. Walang bata, walang matanda sa misyon. Amin po ba? You are not too busy. Kahit busy ka, balancing nga eh. Mayroon pa rin gagawin. Kasi, ang gusto ng Lord, God uses willing heart. God uses a willing heart. Ngayong umaga, willing ba tayong lahat na mag-ministry at mag-mission? No? Sabi nga, ministry is our service. Mission is our assignment. But both are our obedience to the Lord. One day, we will stand before the Lord, and the question will not be how comfortable we are, but the question is how faithful we are.
Faithful pa tayo sa pagkatawag ng Lord sa atin. You believe na hindi aksidente kung bakit nandito ka. You believe nandito ka kasi may purpose, may layunin si Lord. No? Pwede bang sabihin natin kay Lord? No? Let us say, Lord, use me in ministry. Send me in mission. Ulitin natin yung words. Lord, use me in ministry. Send me in mission. Once more. Lord, use me in ministry. Send me in missions. Tayo tayong lahat ngayong umaga. Hallelujah. Sabi nga natin, sabi ng Biblia, no, God is commanding us to go and make disciples of all nations. But also the promise of God in Acts chapter 1 verse 8. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. That's why if you need, if you want, and this is the command, na tayo ay mag-go and make disciples. So hayaan mo ngayong umaga na sabihin mo, Lord, andito ako. Gusto ko maglingkod, gusto ko rin mag-mission. Pero karaniwan na sinasabi natin, anong gagawin ko, Lord? Hindi ko ata kaya. But this morning, we will pray that God will send the Holy Spirit to empower us. Kaya kung gusto mo ngayong umaga, na magawa yung nais na pinapagawa ng Panginoon. Later, I will open yung ating front. Then we will pray for you for the anointing of the Holy Spirit. As we sing this song, Lord of the Harvest, sabihin mo kay God, Lord, gusto ko magpagamit sa iyo. Use me. Hallelujah. Listen this song.